Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, nais ko muna pong magpasalamat sa aming mahal na guro na siya po ang nagtayo ng The Kingdom of God na walang iba po kundi si Mahal na Hari Philemon Oriam Bonanza. Magandang hapon sa iyo dyan, Mahal na Hari. At sa ating ngayong presidente sa Kingdom of God na si Haring Rocky Ariam Bonanza. At sa ating presidente sa Philippine Deuterium na si Haring Adolfo Riam Bonanza. At ang ating mga
mga nanay diyan sa templo, at sa lahat po sa aking mga kasama sa 12 apostles, at sa aking kasama din po na mga 12 gates sa The Kingdom of God. Magandang hapon. At sa lahat po na nakikinig ngayon, abot ng mga nakakakinig o nakakakita ngayon, naka-live po tayo sa FB, ay magandang hapon po sa ating lahat. At magandang hapon din po dyan sa Mindoro. Alam kong nakikinig kayo ngayon dyan. Kay Haring Jose Amitante, kay Haring Danny Bulusan, at sa mga Elideros family, kay Haring Edgar Elideros. Magandang hapon din po dyan sa Tikaw, Masbate, kay Haring Randy Hakar, at kay Prince Dick Alindugan, at kay Prince Ray Alcobindas. Magandang hapon sa ating lahat dyan. At sa lahat po, sa lahat, inuulit ko po, ay magandang hapon sa ating lahat. So mga kapatid, ito na naman tayo sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, na muli po tayong maghuhusay sa ating mga paniniwala. Bakit po? Ay wala pong umaamin na sikta na mali. Anumang klaseng grupo o anumang klaseng paniniwala ng tao, wala pong nagsasabi na dito po kayo sa aming grupo o sikta dahil ito po ay mali. Wala po nagsasabi ng ganyan. Ang lahat po ay nagsasabi ay pawang katotohanan lamang. Di po ba? Wala ho tayong naririnig dyan na kasinungalingan. Kundi ang lahat ay katotohanan, sabi nila. Ang katanungan lang po natin dito mga kapatid, dahil ang tao, maging sa ayaw natin at hindi paniwalaan, ay ang ating hanap ay ang Diyos. Mula pa po sa unang panahon, nung una pang panahon po, bago pa dumating si Jesus, doon pa ibinigay ng Diyos kay Moises ang kaalam, dahil si Moises ang nagpalabas ng mga yun po, na Diyos ang nagbigay ng kaalam doon kay Moises. Pero si Moises po ang nagbigay ng mga kaalam hanggang doon sa mga tao sa panahon ni Jesus. Na nandoon po ang mga eskreba, nandoon po ang mga parisiyo, at nandoon po ang mga saserdote, nandoon po ang mga sudusyo, na yun ang nagdadala ng aral ng Diyos. Na yun naman, na yung aral na yun, ng aral ng Diyos, ibinigay po doon kay Moises, at pagkatapos, ibinigay naman ni Moises sa mga tao, hanggang sa pangapanahon nga ng mga eskreba, at mga parisiyo, mga saserdote, at mga sudusyo. Na yun ang nagdadala ng salita ng Diyos. Pero, itong mga eskreba at mga parisiyo, naghahanap ito ng Diyos. Ngayon, ang katanungan natin dito, dumating sa panahon ni Jesus. Di po ba lahat po ngayon na nakikinig, alam ninyo na si Jesus ay Diyos, maliban lamang sa mga grupo na hindi naniniwala kay Jesus na Diyos. Sa mga naniniwala kay Jesus na Diyos, mabuti pa tayo alam natin na si Jesus, yun na pala ang nagpakatao ng Diyos. Ngayon po, na pagdating sa panahon na ni Jesus, siya ay nangaral tungkol sa kaharian na ng Diyos, na hindi po siya nakilala ng tao doon. At siya po ay pinatay po doon sa Israel. Kaya nga, bago po siya pinatay, ang sabi po niya,
na aalisin po sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya ito ay kanyang inuutos na datapwat unahin muna ninyo paghanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na sa atin kung tayo na ay maging matuwid at masunurin sa kanyang mga utos sa pagsunod. Subalit mga kapatid, noong sa panahon ni Jesus, napakadami ang nakikipag-argue o nakipagdebate sa kanya. Isa na nga po doon ang mga iskriba at mga parisiyo na kumukontra sa kanya. Kaya nga po, hanggat siya ay naipako sa cross. So ngayon mismo sa ating panahon, mismo sa ating panahon ngayon. Kaya nga, ano pa ang sabi ng banal po na aklat? Kung ating babasahin ang Efeso 4:11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba ay mga propeta at ang mga iba ay mga ebanghelista at ang mga iba ay pastor at mga guro. No? 5 po dito ang pinagkalooban. Una, apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at mga guro. Ito na po ngayon ang panahon natin ngayon. Ang katanungan dito, sino ang magiging kalaban ng Diyos? Pwede kaya ang mga apostol? Pwede kaya ang mga propeta? Pwede kaya ang mga ebanghelista? At pwede rin kaya ang mga pastor at mga guro? Sa tingin ninyo, sino ang kanyang ngayong makakalaban? Kaya kung ating babalikan muli ang istorya ni Jesus, sino ang nakalaban niya doon? Ay ang mga eskriba. Ano nga ba ang sabi dito sa banal na aklat sa Mateo 23:13? Ano po ang sabi? Datapwat sa aba ninyong mga eskriba at mga parsiyo, mga papaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang magsipasok. So, ibig sabihin, hadlang ito. Ito ang kalaban mismo ni Jesus doon sa Israel, na ayaw nilang maniwala kay Jesus. Ang katanungan dito, dahil sinasabi naman ni Mateo na sa aban ninyo, mga eskriba at mga parsiyo, sinasarahan nila ang kaharian ng langit at ang gustong pumasok ay hinahadlangan nila. Ano ang ibig sabihin? Sinungalin ba si Jesus na babalita o nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, sabay nagsisinungalin sa mga tao? Kayo nga naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sino ba ang nagsisinungalin dyan? Ito mga eskriba? O parisiyo? O si Jesus? Sino ba ang nagsasabi ng katotohanan dyan? Bakit kinakalaban ng mga eskriba at mga parisiyo ang aral ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos? Dahil po kung ang Diyos ay babalik sa mundong ito, hindi po siya mangangaral ng sekta. Kung siya man mag-iibanghilyo, kung sa kasakali man siya mag-iibanghilyo, ang kanyang ibanghilyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi po siya mag-iibanghilyo ng praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ginagawa nating uto-uto. Pinupuri natin ang Diyos. Pag nadyan na sa harapan natin ang Diyos, kakalabanin po natin
Ano pong klase yan? So ngayon, halos lahat ng mga sekta o mga grupo na nangangaral, ang kanila pong pinangangaral ngayon ay ang sinasabi na magpabautismo muna kayo bago kayo maligtas. Na yun ang common, yun ang kanilang common na aral ngayon, na kinakailangan magpabautismo ang mga tao, kaya hinihikayat nila ito. Kaya nga sinasabi po dyan sa banal na aklat na ang pakikinig, ang paniniwala sa pamamagitan ng pakikinig. Pareho baga sa ikaw ay nagtitinda ka ng isang paninda mo, talagang gagandahan mo ng mga pag-sisilstock para ang tao bumili sa iyo. Walang pagkakaiba sa mga nag-iikot sa mga bahay-bahay, mga nangangaral tungkol sa salita ng Diyos, at nagbibinta sila ng salita ng Diyos. Ngayon, ang katanungan dito, dahil ang sabi, sila'y pinagkalooban ko na maging mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Sino kaya dito ang tunay na inutusan ng Diyos? Sino kaya? At sino rin kaya ang magiging kalaban ng Diyos? Sipin mo balikan natin ang panahon ni Jesus. Ang kalaban ni Jesus doon sa Israel, mga eskreba at mga parisiyo. Ang tanong, ano itong mga eskreba at parisiyo? Ano sila ng Diyos? Di ba sabi nila ay sila ay inutusan ng Diyos. Pero maliwanag kung babasahin nga natin ang banal na aklat sa Mateo 23:13 na naging kalaban ni Jesus ang mga eskriba at mga parisiyo. Kung galing sa Diyos ang aral ni Moises at ang aral ni Moises ibinigay sa mga tao hanggang sa panahon ng mga eskriba at parisiyo, ibig sabihin dahil si Jesus ay Diyos, galing sa kanya na aral na yon. Ang tanong, bakit hindi siya nakilala? Ano? Bakit hindi siya nakilala? So ngayon, saan naman tayo ay nagkukuha ng kaalam? Saan naman tayo ngayon nagbabase ng kaalam? Di po ba sa Bible ngayon tayo nagbabasa? Sa una, ang mga binabasa, yung sinasabi na papel na nilulun. Papel na nilulun. Ano yung nilulun? Malalim po ng Tagalog yung nilulun Yun ang sa Bisaya, nilukot. Nilulun. Ibig sabihin, nakarulyo. Ibig sabihin nun, nakalulun ang mga salita ng Diyos. Nagaling sa mga propeta. So, na yun po ang binabasa. So, ibig sabihin, galing yun sa Diyos. Dahil si Jesus man ay Diyos, ibig sabihin galing sa Kanya. Pero bakit siya kinalaban? Ngayon, marami po tayong mga pastor ngayon na nangangaral tungkol sa kaligtasan. Ang katanungan dito, ang sabi nila, kinakailangan muna kayo magpabautismo bago kayo maligtas. Ngayon ang mga kapatid, napaka-simple lang ang aking tanong sa inyo, ng mga nagbabautismo. Di po ba lahat man ng tao, simula sa 33 AD, hanggang ngayong panahong ito, ay nasakop tayo ng Roman Catholic? Lahat po, nasakop po yun. Kailan lang po nagkaroon ng ibang pananampalataya? Noong 1517 ni Martin Lutero, yung tinawag na protestante, doon lang po nagkahiwalay ang paniniwala. Sa una lahat po tayo sa Katoliko, ang katanungan po dito, tayo po ay nabinyagan o nabautismuhan. Ngayon naakit doon sa isang sekta. Ngayon naman ay binautismuhan ulit. Ano ang sabi sa Efeso 4:5?
isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ang kinakailangan lang daw ay isang bautismo. Ngayon kung nabautismuhan na siya sa Katoliko, kasi yun man talaga ang katotohanan, maging sa ayaw natin at sa hindi, dyan man lahat tayo galing. Pwede ba nyo bang sabihin na mali ang kanilang pagbabautismo o pagbibinyag? Di ba? Pwede nyo bang sabihin na mali yun, na bakit pagdating sa inyong sikta, muli siyang ilulublob ninyo sa tubig? Ibig sabihin, hindi kayo kontento, hindi kayo sang-ayon sa pagbautismo ng ating mga kaparian. Dahil binabautismuhan nyo pa eh. Samantala, ang Epeso 4:5, ang sabi, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ngayon, kung mabautismuhan sa ibang sikta, maakit siya. Pang-ilan bautismo na yan? Pangalawa, halimbawa, maakit na naman ulit ang isang tao doon naman sa ibang pananampalataya, ay babautismuhan na naman ulit. Ilang bautismo na? 3. Ito naman si tao, walang kasiyahan, palipat-lipat ng sikta, parang palapa sa saging, kung saan yung hangin, doon ang kanyang hapay, ay naakit na naman ng ibang sikta at nabautismuhan na naman. Mayroon na siyang 4 na bautismo. Mayroon po akong natanong na pastor. Kayo po, bago kayo naging pastor, nakailang bautismo po kayo? Galing po kayo ng Katoliko, nabautismuhan kayo, tapos lumipat kayo sa ibang sekta bago kayo naging pastor. At ngayon kayo na po ang nagbabautismo. Alin po ba ang totoong bautismo? Aba, kasabi-sabi niya sa akin, ay yung amin ang totoong bautismo. Kasi yun ang utos ng Diyos. E paano pala yung naunang bautismo? Ay hindi na pala yun tama. Ang tanong, papayag ba ang unang nagbautismo dyan na sasabihin nilang mali? Isipin nyo mga kapatid, nandito pa ang isang problema sa pagbabautismo. Bago po bautismuhan, nagdodoktrina po itong ating mga ngaral na ang Diyos hindi makita at walang nakakaalam pagparito ng Diyos. At ngayon, pag ilublob na ngayon sa tubig, doon po sa Leyte, nakaakto talaga ako doon ng binautismuhan, pero namatay. Bakit po namatay? Sa kanyang paghahabol na makaabot sa pagbabautismo ni pastor, galing sa bundok, takbo ng patakbo ang kanyang lakad, tanghaling tapat, ay paubos na ang babautismuhan na ilulublob. Ang lakas pa ng pawis niya, ang tulo ng pawis, may hingal pa sa pagod, nakapagpahinga lang ng konti, bago ngayong katapusan na binautismuhan siya. E ngayon ang nangyari, tuwang-tuwa at ligtas na. Pero pagkagabi, sinumpong na, hindi na nakalakad, inatake, namatay. Yun ba ang kaligtasan? So ngayon, ating ipinangangaral sa tao ang bautismo upang sa kaligtasan. Ngayon, sasabihin natin na walang nakakaalam pagparito ng Diyos. Ngayon, pag ilublob sa tubig, tatanungin, nakita mo na ba ang Diyos? Pag hindi mo sinabi nga nakita mo na ang Diyos doon sa ilalim ng swimming pool o dagat o ilog o kung saan man yan sa binautismuhan, hindi titigilan sa kalulublob. Ano, nakita mo na ang Diyos? Pag sinabing wala pa, ay muli ka na naman ilulublob. Ngayon, para ikaw naman hindi na, baka malunod ka pa doon sa kalulublob,
ay kahit siguro hindi mo na nakita, kahit bato lang ang nakita mo doon, o tiles man ang nakita mo, o mga damo man ang nakita mo doon sa ilalim ng dagat, yung tinatawag na lusay, ay kasabihin mo na lang ay yung lusay, yun ang Diyos. Kasi naubusan ka na ng hininga sa kalulublob sa iyo ay ginagawa nating sinungalin ang tao. Nasaan po ba doon ang realidad o katotohanan? Kasi yun po ang sinasabi natin na kaligtasan. Kaya ang tao kahit galing sa initan, nagpalublob sa tubig para lang maligtas. Pero ano nangyari? Namatay. Ibig sabihin, yun na yun ang kaligtasan. Kung yun man ang kaligtasan na pagbautismo namatay, bakit ang pastor hindi agad magpabautismo para agad ay mawala sa mundo? Bakit idadamay niya pa ang tao? Kaya nga, isipin po natin mga kapatid, no? Gaano ba katotoo itong ating mga pananampalataya? Dahil po, pinakakumon ngayon na aral ng tao ay bautismuhan muna para maligtas. Kahit saan po kayo pumasok ngayon ng mga sikta, na yun ang kanilang mga procedure sa pagpapangaral nila na kinakailangan ay mabautismuhan sila. So ngayon, ano naman ang sinasabi? Walang nakakaalam sa pagpaparito ng Diyos. At ang Diyos ay hindi makita. So, kung sa ganong mga pamamaraan, kailan ba nagsalita o kailan ba nagsimula ang salitang walang nakakaalam? Sipin natin mga kapatid, kailan ba ito nagsimula ang salitang walang nakakaalam pagpaparito ng Kristo? Sa panahon po ba ito ni Moises? Sa panahon po ba ito ng mga propeta? Sa panahon po ba ito ni Jesus? Nagsimula ang salitang walang nakakaalam? Basahin niyo po ang Juan 7:27 hanggang 28. Doon po yun nagsimula ang salita na walang nakakaalam sa panahon na po ni Jesus sa New Testament. Kaya nga po, nandoon na sa harapan nila si Jesus, nangangaral na tungkol sa kaharian ng Diyos. Kanyang ipinapahiwatig na siya na ang Mesiyas na dumating. Pero at nang dahil nakaintindi ang mga eskriba at parsiyo, doon sila nagbulong-bulungan na di ba pagparito ng Kristo ay sinuman ay walang nakakaalam. Ay narinig ni Jesus ang kanilang mga bulong-bulungan. Ano ang sinabi ni Jesus? Ako'y inyong nakikilala at nalalaman ninyo kung saan ako galing. Datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. Kasi nandoon na sa harapan, nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Diyos ang kanilang hinahanap, pero nung si Jesus dumating doon, ay kanilang kinalaban. Kung ang Diyos ngayon na darating na mangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, matanggap nyo kaya? Ano ang gagawin ninyo? Babasa agad kayo ng Biblia. Mag-ingat kayo at maraming Kristong bulaan na darating. Kailan ninyo ang Kristo o ang Diyos makikita? Kung doon sa panahon ni Jesus, na isulat na ang walang nakakaalam sa pagpaparito ng Kristo, paano ngayon kung mayroon ng nakakaalam? Pwede po bang mabago yun? Paano naman ngayon kung mula doon sa pangangaral mo, doon ka na nangangaral, nagbabasa sa Juan 7:27 hanggang 28, kailan mo malalaman nga nandito na ang Kristo pala? Kasi nandyan ka lang naman lagi sa pagbabasa sa walang nakakaalam.
Paano ngayon kung meron na nakakaalam sa pagbabalik ng Kristo? Pwede pa bang baguhin yun? Pwede pa bang dagdagan ang Biblia para sabihin na may nakakaalam na pala? Hindi po yun mangyayari. Kasi po, kaya nga, consummatum est, natapos na ang lahat. Ibig sabihin, bago po itiniklop ang Bible, lahat po dyan ay nakasulat sa mga nakakaalam. Pero kung doon lang kayo sa walang nakakaalam, magpahanggang ngayon, kailan kayo dapat makaalam? Kasi doon lang naman kayo nagbabasa sa walang nakakaalam. Ay hindi naman pwedeng punitin yan at burahin para hindi mo na mabasa. Kaya nga, mayroon talagang salungat sa aral ng Diyos. Bakit? Bigyan ko kayo ng sampol. Sa Juan 8:51, sinabi ni Jesus na katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tutupad sa aking mga salita, kailanman hindi matitikman ang kamatayan. Ngayon, ano ang sabi ng mga eskriba, mga parasiyo? Basahin niyo po ang Juan 8:52. Ang sagot po ng mga eskriba at parasiyo, ngayon nalalaman namin mayroon kang demonyo. Namatay ang aming amahang Abraham at mga propeta. Ngayon sasabihin mo sa amin, kung susunod kami sa iyo, hindi kami mamamatay? Sino ka sa iyong sarili? Ngayon, dahil nakontra ang mga parasiyo at mga eskriba, ang katanungan ko lamang sa inyo mga kapatid, mga minamahal kong taga-subaybay, sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Si Jesus o mga eskriba? Kasi sinabi ni Jesus na hindi sila mamamatay kung sila ay tutupad sa kanyang mga utos. Pero kinontra ito ng mga eskriba at parasiyo na ngayon nalalaman namin mayroon kang demonyo. Dahil namatay ang aming amahang Abraham at mga propeta, ngayon sasabihin mo sa amin kung susunod kami sa iyo, hindi kami mamamatay. Ay sino ang sa palagay mo sa sarili mo? Ang ibig sabihin po, salungat ang mga eskriba at parasiyo kay Jesus na hindi sila makapaniwala sa sinasabi ni Jesus. Ang tanong ko lamang ay sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Pwede nyo bang sabihin na si Jesus nagsinungaling sa mga tao? O, isipin nyo mga kapatid. Dahil sa totoo lamang, yung sinasabi po na kaligtasan, ay ito na po ang ating katawan, ang dapat nating iligtas. Bakit? Bakit po? Kaya nga po, hindi kayo makapaniwala na yung kaligtasan o buhay na walang hanggan, ito na. Dapat ang katawan natin ang makareceive ng buhay na walang hanggan. Bakit? Yung ba ay totoo? Totoo po mga kapatid. Bakit po? Dahil po, kung atin ito iaalamin, mula po sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Jesus hanggang ngayon, wala po papong tao na nabubuhay kahit mga alagad ng Diyos sa unang panahon. Kaya nga, suntok sa buwan, mapapaniwala ang tao ngayon na ito na ang katawan natin ang dapat nating iligtas dahil wala naman talaga taong nabuhay magpasimula pa man noon hanggang ngayon na mananampalataya nga nabubuhay. Kaya nga, ang inyong iniisip, ang Espiritu ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kalawakan. Yun po ang inyong nasa isip. Pero hindi ninyo inaalam ang Biblia. Ano ang sabi sa banal na aklat? Wala akong kasiyahan na kayo ay namamatay. Kaya't magsipagbalik loob kayo
at kayo'y mga bubuhay. Kaya nga, ano ba yung sinasabing buhay at walang kasiyahan ng Diyos pag ang tao mamatay? Kung kayo may magulang, walang magulang na gusto ang kanilang mga anak ay mawala. Ang Diyos pa kaya na siya ang lumikha sa atin? Hindi nyo lang naintindihan. Kasi po, ang sabi po sa banal na aklat, tayo ay ibabangon sa huling araw. Kailan ba ang huling araw? Na dapat yun ang inyong tingnan, ang huling araw kung kailan yon. Kasi kung doon tayo magbabase sa panahon ni Osias, ano ang sabi ni Osias? Osias 6:2. Pagkatapos ng 2 araw, kayo ay aking ibabangon. Anong ibabangon? Bubuhayin yon. At sa 3 araw, kayo ng mga nabubuhay, haharap sa akin. Di ibig sabihin na dyan na ang Diyos sa panahon na yon. Ang tanong dito, ang inyong tuklasin, kailan natapos yung 2 araw at kailan nagsimula ang 2 araw? Kayong Osias 6:2 na, hindi natin pwedeng ibaliwala yan. Hindi natin pwedeng, ay hindi yan totoo. Bakit? Hindi ba kayo naniniwala sa banal na aklat? Kung hindi yan totoo? At bakit yan isinulat? Para malaman ninyo kung kailan yung huling araw. Kung kailan. Yun dapat ang ating pag-aralan kung kailan yung huling araw. Di nyo ba alam ngayon mga kapatid? Tapos na ang 2,000 anyos. Diba? 2020 na tayo po ngayon. Tapos na po ang 2 araw ng Diyos. Kung doon po tayo magbabase sa kapanganakan ni Jesus, sa negative 4, kung babawasan po natin ang 2,000 ng 4 na taon, natapos po ang 2 araw sa 1996. Ang tanong, bakit nasaan ba ang Diyos sa 1996? At wala naman pong mga nagsipagbangon sa simenteryo ng mga patay. Yun ang katanungan na naman. Kasi yung mga sinasabi ni Osias, na pagkatapos ng 2 araw, kayo ay akin ibabangon. At pagkatapos sa 3 araw, kayong mga nabubuhay ay haharap sa akin. Kaya nga, ang 2,000 anyos, bawasan po natin. Kaya ang sabi sa banal na aklat, ang 1 araw ay katulad sa 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Kung hindi kayo maniniwala sa katulad, itulad nyo sa ibang araw yung 1 taon. Para mapakapaniwala kayo. Tapos na po ang 2,000 taon. Kung ibabawas po natin mula doon sa panahon ni Jesus, ang 4 na taon ay 1996 po ay natapos ang 2 araw ng Diyos na sinasabi ni Osias. Ang katanungan nyo naman, bakit walang bumangon ng mga patay sa 1996? Ay bakit wala pa naman ang Kristo? Yun lang ang alam nyo. Unang-una, wala kayong nabalitaan sa TV. Nakita nyo sa TV, sa radio, nagsasabi na, may mga patay na bumangon doon. Dahil yun na po ang katapusan ng 2,000 taon o 2 araw ng Diyos. Kaya nga anong sabi ni Isaias? Isaias 26:14. Ano po ang sabi niya? Sila'y patay, sila'y hindi mabubuhay, sila'y namatay, sila'y hindi babangon. Di parang nag-aaway ngayon ang Biblia. Dahil sinabi ni Osias, pagkatapos ng 2 araw, sila ibabangon. Bubuhayin. Ngayon sabi naman ni Isaias, ay ang mga patay hindi nababangon.
ang mga patay po nabubuhayin. Anong sabi ng banal na aklat? Ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa Diyos. Ang bubuhayin po na mga patay, hindi po yung nadyan sa simenteryo. Ang bubuhayin po na patay, yung patay sa pananampalataya. Dahil wala hong mga pastor na napunta sa sementeryo upang mangaral para mabuhay ang mga patay doon. Kaya sinabi baga sa Juan? Sinabi baga sa Juan? Ano sabi dyan sa Juan na katotohanan sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon at ngayon mismo, na makarinig ang mga patay ng salita ng Diyos, sila'y mga bubuhay. Bakit walang pastor na napunta doon sa simenteryo para mabuhay yung mga patay na yan? Bakit nandoon sila sa mga bahay-bahay? Kumakatok, tao po, ito po, mangangaral po kami, ganito, ganyan. Bakit walang nangangaral sa simenteryo? Bakit doon sa mga buhay? Maliwanag po mga kapatid na ang patay sa pananampalataya, ang bubuhayin ng Diyos, hindi po yung nasa simenteryo. Yun po ang bubuhayin ng Diyos. Kaya nga po, kailan naman nagsimula ang ikatlong araw? Kung natapos ang dalawang araw ng Diyos na 2,000 taon sa tao sa 1996, sa 1997, doon po nagsimula ang ikatlong araw ng Diyos. Ang tanong, nasaan naman ngayon ang Diyos? Yun ang tanong. Kasi ang sabi, at ang mga nabubuhay sa pagkatapos ng 2 araw ay haharap na sa Kanya. Kaya nga po, wala pong iba nga nagtayo po ng kaharian ng Diyos. Hindi ko po sa pagyayabang sa inyo, itinayo po ang kaharian ng Diyos ni Mahal na Hari Filemon Oriam Bonanza noong 1982. At pagka nadating ng 1995, doon po ito, 1982, lumipas po ang 10 years. Doon po sa 1992, doon po narehistro sa Security Exchange ang Exchange Commission. Dahil mayroon pong 10 taon na tinatawag na transitional period. Kaya nga po, doon po itinayo niya ang the kingdom of God. Kaya nga po, sa pamagat pa lamang po namin sinasabi na consummatum est. Bago po nagpahinga ang kanyang katawan na material, tinapos niya po ang lahat na gawain. Tinapos niya ang lahat na mga kanyang gagawin sa mundong ito. Kaya nga po, ito na po ang kaharian ng Diyos na kanyang itinayo. Ngayon, kung hindi nyo po ito mapapaniwalaan, nasa inyo po. Kayo po ang may hawak ng inyong buhay. Kayo po ang nakakaalam. Kaya nga po, sino ngayon ang kanyang makakalaban sa pagdating ng panahong ito? Dahil kung sa una ang kanyang nakalaban ay ang mga iskriba at mga parisiyo, ay sino naman kaya ngayon ang kanyang makakalaban? Dahil alam ko na hindi kayo maniniwala na nariyan na ang Diyos. Ngayon, kung doon pa rin kayo magbabasa sa walang nakakaalam at hindi pa rin kayo makapaniwala na ang talaga ang bubuhayin o ililigtas ng Diyos ito ng ating katawan, ay nasa sa inyo po. Kasi kung sa inyong pananampalataya, sa inyong paniniwala, ay ang Espiritu ang pupunta sa langit, sa kaharian, na langit na nasa kalawakan, ay dapat pag una-una na kayo doon.
para yung mga umaakyat din doon, mapangaralan nyo rin kung saan sila naroroon. Ang katanungan naman, kasi bali 46,000 na ngayon ang mga sikta na halos lahat naman pareho ang paniniwala. Ang katanungan dito, kanino namang sikta ang tatanggapin doon sa kalawakan ng espiritu? Kay espiritu lang naman kaya makakarating doon. Mayroon ba doon na pagsisegregate sa mga maling aral dito sa lupa? At mayroon ba namang espiritu nga namamatay? Bakit yun ang ililigtas kung hindi lang naman yan mamamatay? Isipin niyo po mga kapatid, kung ang espiritu ang ililigtas, hindi kasama ang katawan, saan po yan nababasa ninyo na ang espiritu, yun pang ililigtas dahil pag hindi maligtas, mamamatay? Di ba? Wala naman nasasabi sa banal na aklat na ang espiritu na walang katawan, yun ang ililigtas. Espiritu lang totally. Ngayon tayo dito nagpapakahirap, tayo ang nagbabahay-bahay, umulan, uminit, para lang makapangaral. Samantala wala naman nangangaral doon sa sementeryo para walang karibal o walang kakumpetensya. Bakit nandiyan kayo sa mga bahay-bahay? Para lang kayo mangaral. Bakit? Ano ang purpose nyo dyan? Para ang kanilang patay na pananampalataya ay inyong buhayin, punuhay sa inyong mga aral, sa inyong paniniwala. So ngayon, dahil lahat naman pareho ang inyong aral, anong sekta naman o anong organisasyon ang tatanggapin doon sa langit na tamang aral? Dahil lahat naman ng mga sekta, lahat nagsasabi, doon sa langit ang punta. Ngayon, magkaiba-ibang sekta ang pinasukan. Hindi kaya mag-away-away naman doon sa kalawakan? Ano, lagi na lang sila doon ay nakangisi. Lagi na lang nakatawa. Dahil ang sabi sa langit ay wala ng gutom. Wala na rin kayo doon sikmura at hindi na rin kayo kakain doon. Isipin nyo mga kapatid. Ang sinasabi na kaligtasan, unahin nyo muna ang ating katawang iligtas. Kasi po, kung dito pa lang sa lupa ay hirap na tayo, ay paano ka nga maliligtas? Kung dito pa lamang. At ang Diyos na darating po ay maghahanda po sa atin ng kabuhayan. Maniwala po kayo at hindi. Malapit na po ang 2022. Nadyan na po ang ating deuterium project. Darating na po, magsisimula po yun sa 2022 na nagkalap na po kami ng mga itong beneficiary ngayon. Nandilista po kami, mga master list. Kaya nga po, kung ibig ninyo na magkaroon kayo, ika nga ng share pagdating po ng panahon na yun po ang itinayo ni Manari Philemon Oriam Bonanza, ang Philippine Deuterium. Kasi yan po ay magsisimula sa 2022 ang proyekto. Kung hindi pa po kayo nagiging beneficiary sa Philippine Deuterium, open pa po ang lamisa sa paglista sa inyong pangalan. Mayroon po tayo mga coordinator sa provincial, municipal at mga barangay. Malaya pa po kayong magpalista sa ngayon. Kasi po hindi naman po lahat sabay-sabay ang 30 na rin itatayo sa Pilipinas. Magsisimula po yun sa isa, dalawa. Kaya nga po hindi pa lahat yan mabibigyan. First come, first serve. Kung sino po ang naunang nailista, siya pa muna ang makikinabang. Kaya nga po, alalahanin nyo po na malapit na po ang panahon sa ano po sa una sa purpose po, marami po ang hindi naniwala kasi baka raw sila ibenta.
Kahit walang lupa, sasabihin, ay, mayroon po kaming lupa. Ay mga hayop, ay mayroon po kaming 10 kalabaw. Samantala, nag-aalaga lang pala yon. Dahil takot sila na malista. Pagdating o paglipas ng ilang taon na nadyan na ang benepisyo, makakatanggap na ang mga nalista. Sasabihin, ay, yung mga nalista na yan, yung mga mayayaman tuloy nalista, yung mga mahihirap, wala. Ay paano? Ang mga isip nila ay nandoon na sa pagdududa. Ito po ang aming pandilista po ay wala pong bayad. Kahit sintabo, wala po kayong magagastos doon. Kaya nga po mga kapatid, wala na po tayong oras. Sa ganitong oras, ganitong araw, babalik po tayo, maghuhusay pa rin po tayo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa magitan po ng aming mahal na guro, si Mahal na Hari Filimon Oriam Bulanza. At ito pong inyong lingkod na si Haring Wilbert Bermog. Magkikita pa rin po tayo sa susunod na linggo. At magandang hapon sa ating lahat. Balik tayo dyan sa ating station sa radio natin, FM 103.1 Ubay, Bohol. Maraming salamat. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.